Balbas in the house! Welcome back mga bossing, may lilinawin lang ako, mabilisan lang. Kaya ginawa ko tong part 5 dahil yung Young GTO, yung naunang 1, 2, 3, 4, ito yung kasunod. Although iba na yung yung artista, ginawa ko pa rin siyang part 5 para tuloy-tuloy na lang. Okay, simulan na natin mga bossing, let's go! Ipaubaya mo na sa akin yan. Kayang-kaya ko siyang pabalikin. Sagot naman ni Eikichi. Nang makaalis na si Eikichi, sinabi ni Aizawa, kawawang lalaki. Masisisanti lang din siya sa lalong madaling panahon. Sinabi nito sa mga kasama niya, lalo na kay Anko, subukan yung magpasipsip sa kanya. Sisiguraduhin kong magsisisi kayo. Kayang-kaya ko siyang patalsikin. Tapos ay tinawagan nito si Miki Katsuragi. At sinabi nito, papunta dyan sa'yo ang isang bagong guro. Pagkatapos nito, nakarating na si Eikichi sa tinitirahan ni Miki Katsuragi. Hindi pa nito napipindot ang mga numero, kusa nang bumukas ang pinto. Pagdating nito sa loob kahit walang tao, sinabi nito, nandito ako para sa isang home visit. Isa akong guro sa Meishu Academy. Ako si Onizuka Eikichi. Subalit walang sumasagot. Tapos ay narinig nito ang umiiyak na babae. Kaya dumiretso na si Eikichi. Siya si Miki Katsuragi. Paglapit ni Eikichi, bigla itong umiti at sinabi nito, tanga. Bigla itong nagsisigaw nang marinig niyang paparating na ang mga pulis. Tapos ay hinuli siya ng mga ito. Kahit anong paliwanag ni Eikichi ay hindi siya pinakikinggan. Bago pa man pala makapasok si Eikichi, nakatawag na si Miki ng emergency call. Sinabi ng sekretary ng kanyang ama, mabuti naman at ligtas ka. Alam nito na ginagamit ni Miki sa kalokohan ang emergency call app na bigay sa kanya ng kanyang ama. Sinabi ni Miki, nasaan siya? Nasa importanteng meeting si Chip. Sagot naman nito, dagdag pa nito, nakikiusap ako, wag mong gamitin sa kalokohan yung emergency app. Hindi yan laruan. Maya-maya lang, tumawag si Aizawa kay Miki at sinabi nito, ano, gumana ba yung plano? Kinuha na siya ng mga pulis. Sagot naman ni Miki. Sinabi ni Aizawa, mabuti naman kung ganon. Alam kong maaasahan kita. Sasabihan kita kapag may kailangan ulit ako. Nang malaman nila ang resulta, tuwang-tuwa ang mga estudyante dahil sa nangyari, maliban kay Anko at Yoshikawa. Sinabi ni Koji, hindi man lang siya tumagal ng isang araw, ang lupit talaga ni Miki. Dagdag naman ni Kusano, sinabi ni Anko, sobra na to. Sa palagay ko, hindi siya katulad ng ibang guro. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Anko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong naman ni Tomoko. Tapos ay biglang sumingit si Aizawa. At sinabi nito, kailangan ba talaga natin ng guro? Dagdag pa ni Murai, ano bang pinagsasabi mo? Pare-pareho lang ang mga guro. Nakalimutan mo na ba yung nangyari? Tanong naman ni Aizawa. May malalim na dahilan kung bakit ganito ang mga estudyante na to. Sa kulungan naman, nagulat si Seijima nang makita niya si Eikichi. Sinabi nito, ikaw pala yung sinasabi nilang malibog. Nananamantala sa isang teenager? Wala akong alam dyan. Binibisita ko lang yung estudyante ko. Sagot naman ni Eikichi. Ano? Pinagsamantalahan mo ang isa sa mga estudyante mo? Patangang tanong naman ni Seijima. Hindi, sagot naman ni Eikichi. Sa eskwelahan naman, habang naglalakad sina Asusa at ang iba pang guro, biglang tinawag ni Teshigawara si Asusa at sinabi nito, nabalitaan ko na aresto daw si Teacher Onizuka. Pagdating sa director's office, sinabi ni Uchi Yamada, alam mo na ba ang ginawa ni Teacher Onizuka? Dagdag pa nito, ngayon lang nangyari ang ganito sa buong history ng Meishu Academy. Subalit, hindi siya pinansin ni Sakurai at sinabi nito, Teacher Asusa, sunduin mo si Teacher Onizuka. Nagulat ang mga ito sa desisyon ni Sakurai. Sa police station, sinabi ni Eikichi, mali ang pag-aresto nyo. Sinabi ni Eikichi kay Asusa, sinabi ko na sayo, wala akong ginawang mali. At bakit naman naarestuhin ng mga pulis ang walang ginawang mali? Sagot naman ni Asusa. Dagdag pa nito, paano nangyari yon? Kung bumibisita ka lang sa bahay ng iyong estudyante, yun na nga eh. Hindi ko rin maintindihan, sagot naman ni Eikichi. Ano ba ang ginawa mo kay Miki Katsuragi? Tanong naman ni Asusa. Sinabi ni Eikichi, ang sabi kasi nila, hindi daw siya pumapasok sa eskwelahan, kaya pinuntahan ko siya para sabihin na pumasok siya. Yun lang yun. Dagdag pa nito, ano ba ang issue kay Miki? Hindi ko alam, sagot naman ni Asusa. Assistant teacher ka hindi ba? Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Asusa, ang hindi pagpasok ng isang estudyante ay isang sensitibong issue. Gayunpaman, humingi ka ng pasensya kay Director Sakurai at kay Vice Principal. Ipaliwanag mo kung ano ang nangyari. Sinabi ni Eikichi, ikaw na ang gumawa niyan, Teacher Asusa. Dahil hindi ko naman alam kung ano ang nangyari. At gutom na ako. Aasahan kita, Teacher Asusa.
Tapos ay umalis na ito. Sa director's office, sinabi ni Uchi Yamada, kailangan sisantihin na natin kaagad si Teacher Onizuka. Sa pagdating niya, mas lalo lang lumala ang mga problemang kabataan sa Class 2-4. Sinabi ni Asusa, problemang kabataan? Mawalang galang na po, pero hindi ko nakikita ang Class 2-4 bilang isang problemang kabataan. Talagang mga problema sila at walang duda yon, sagot naman ni Uchi Yamada. At sumang-ayon din si Hiroko. Sinabi nito, binubuli nila ang kanilang mga guro. Binubuli? Tanong naman ni Asusa. Subalit tumigil ang mga ito nang magpakita ng reaksyon si Sakurai. Sinabi nito, nakikiusap ako sa inyo. Ipaubaya nyo na sa akin si Mr. Onizuka. Dagdag pa nito, bakit hindi natin siya subukang pagkatiwalaan kahit konti? Sa Nagisa Cafe naman, kinuwento ni Yoshikawa kay Eikichi ang mga ginagawa ni Miki Katsuragi. Sinabi nito, namumuhay siya kasama ang kanyang ama at ang kanyang ama ay may mataas na posisyon sa kapulisan. Siya ang chief of police sa estasyon namin, sabat naman ni Saejima. Sinabi ni Yoshikawa, binigyan siya ng cellphone ng kanyang ama na may emergency call system para madali itong makatawag ng tulong kapag nasa panganib siya. Sinabi ni Eikichi, mukhang mabuti siyang ama na nag-aalala sa kanyang anak. Sinabi ni Yoshikawa, pero inaabuso ito ni Miki. Ganyan din ang nangyari sa huling teacher namin. Sinabi ni Saejima, na-set up ka. Alalang-alala si Aizawa sa kaibigan niya dahil hindi ito pumapasok. Napansin ni Ryuji ang naging reaksyon ni Yoshikawa. Sinabi ni Eikichi, gayon pa man, gagawa ako ng paraan para pumasok siya. Napakasaya sa eskwelahan, kaya sayang naman kung hindi na siya papasok. Sinabi ni Saejima, kapag naaresto ka ulit, hindi ka na ganun kadaling makakalabas. Kapag nag-imbestiga sila, madami silang malalaman. Malalaman nilang virgin ka pa. Tumahimik ka, sagot naman ni Eikichi. Tapos ay nagpaalam na ito para magpatrol. Sinabi nito kay Ryuji, maaari ko bang iwan ito dito? Maraming kababaihan dito sa lugar natin. Ang nakuha ng nakaitim na van, ginagahasa sila at kinukunan sila ng video. Sa kabilang banda naman, sinabi ng ama ni Miki Katsuragi, ginamit mo na naman ba ang emergency call system? Sinabi ni Miki, may weirdong lalaki na pumasok dito. Sinabi ni Mr. Yukio, ibinigay ko sa iyo yan para sa protection mo. Kaya wag mong ginagamit sa walang kwentang bagay. May posisyon ako na kailangan mo ring isipin. At balita ko, hindi ka na pumapasok sa eskwelahan. Kung hindi mo kayang makisama kahit saan ka mapunta, wala na akong magagawa kung ganun. Kung ito ang paraan mo para gantihan ako, itigil mo na dahil hindi ako naaapektuhan. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Sinabi ni Miki, bihira ka na nga lang umuwi. Tapos, yan lang ang sasabihin mo. Sinabi ni Mr. Yukio, sa ngayon, mamuhay ka sa paraan na gusto mo. Kaya lang naman kita pinoprotektahan dahil anak kita. Pero wag mo sanang kalilimutan na ang posisyon ko at kapangyarihan ang pumuprotekta sa'yo. Sa kabilang banda, pagpasok ni Eikichi sa eskwelahan, nagulat si Koji dahil pumasok pa rin ito. Pagkatapos ng mga nangyari, sinabi ni Murai kay Aizawa, ba't ganon? Bakit hindi pa rin siya umalis? Tapos ay dumating na si Eikichi at bumati ito ng magandang umaga. Dismayado ang lahat, maliban kay Anko at Yoshikawa. Sinabi ni Eikichi, Aizawa, kailangan kitang makausap mamaya. Pagkatapos nito, sinabi ni Eikichi kay Aizawa, maaari ka bang sumama sa akin? Tungkol ito sa kaibigan mo, kay Miki Katsuragi. Para kasing ayaw niya sa mga guro. Sinabi ni Aizawa, kaya gusto mong sumama ako sa'yo? Tama ba? Tama ka, sagot naman ni Eikichi. Mabilis kang makapika pa. Dagdag pa nito, naisip ko lang, sa mga ganitong pagkakataon kasi, kailangan ng tulong mula sa isang kaibigan. Okay, sige, magkita tayo mamaya. Nang makaalis si Eikichi, sinabi ni Murai, ano na ang balak mong gawin ngayon? Pagkatapos nito, tinawagan ni Aizawa si Miki at sinabi nito, kasalanan mo kung bakit naging mas malaking problema to ngayon. Wala ka nang kayang gawin, hindi ba? Dahil isa ka lang spoiled brat na gusto ng atensyon. Kaya siguro hindi ka mahal ng sarili mong ama. Pagbutihan mo pa sa susunod. Kapag nagtagumpay ka, hahayaan kitang sumama sa akin. As if naman gusto ko, sagot naman ni Miki. Sa kabilang banda, ano na ang balak mong gawin kay Miki Katsuragi? Wag mo nang alalahanin yon. Ako na ang bahala doon, sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Asusa, paano ka naman nakakasigurado doon? Nagpatulong ako sa classmate niyang babae na sumama sa akin para kausapin siya na pumasok sa eskwelahan, sagot naman ni Eikichi. Dagdag pa nito, sa huli, wala pa rin talagang makakatalo sa isang kaibigan, di ba? Kaibigan? Gagana ba talaga yon? Tanong naman ni Asusa. Sinabi ni Eikichi, Miss Asusa, nag-aalala ka ba sa akin? Ang ibig bang sabihin nito, in love ka?
Sira ka ba? Huwag ka ngang assuming, wala akong pakialam kahit anong mangyari sa'yo. Pero kung magpapadalos-dalos ka at may mangyaring masama, baka hindi na natin maayos pa. Sinabi ni Eikichi, manood ka na lang. Ipinapangako ko, ibabalik ko sa eskwelahan si Miki Katsuragi. Bigla siyang inilayo ni Anko at sinabi nito, hindi magandang ideya yan. Pabayaan mo na si Miki Katsuragi. Bakit? Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Anko, pumanaw ang nanay niya. Noong middle school pa lang siya at magmula nun, kinamuhian niya na ang kanyang ama. Bakit naman? Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Anko, masyadong abala sa trabaho ang kanyang ama. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, hindi ito inalagaan ng kanyang ama o binisita man lang sa ospital. Kaya hanggang sa mamatay ito, ay wala rin ang kanyang ama. At kahit nang nakaburol ito, trabaho pa rin ang inaasikaso niya. Sinabi ni Eikichi, kung ganon, masyado pala siyang nahuhumaling sa trabaho niya. Sinabi ni Anko, magmula nun, binabaliwala niya na ang kanyang ama, nawalan siya ng tiwala sa kanyang magulang at sa lahat ng mga nakakatanda, maging sa mga guro o kahit kanino pa. Kaya wala kang magagawa para sa bagay na yon. Sinabi ni Eikichi, talaga? Kung ganon, kayong mga kaibigan niya ang kailangan dito. Dagdag pa nito, wala rin akong tiwala sa mga nakakatanda noong nasa ganyang edad din ako. Pero iba ang mga kaibigan. Kaibigan? Hindi naman kami magkaibigan, sagot naman ni Anko. Tapos ay dumating si Aisawa. Sinabi ni Eikichi, tamang-tama, sasama din sa atin si Anko. Sinabi ni Aisawa, tinawagan ko si Miki. Ang sabi niya sa akin, magkita na lang daw tayo sa Musashi Gaoka Park mamayang alas 8 ng gabi. Pumunta na lang tayo doon para makipagkita sa kanya. Sinabi ni Eikichi, okay sige, magkita-kita na lang tayo doon mamaya. Kailangan talaga na may kaibigan ng lahat ng tao. Masaya ang may kaibigan. Banggit nito habang paalis. Pagsapit ng gabi, dumating pa rin si Miki Katsuragi dahil sa pride. Kahit ganun ang sinabi niya kay Aisawa, may gusto pa rin itong patunayan. Sinabi ni Eikichi, nandyan ka na pala. Kanina pa ako naghihintay. Maya-maya lang, dadating na din si Anko at Aisawa. Sinabi ni Miki, bakit ka ba nangingialam sa buhay ko? Dahil ako ang iyong guro at estudyante kita. Sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Miki, kalokohan. Hindi mo ako malilinlang. At bakit naman kita lolokohin? Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Miki, gusto mo lang makakuha ng puntos bilang isang guro, hindi ba? Yung posisyon at reputasyon nyo lang ang iniisip nyo at yung sasabihin ng ibang tao. Sinabi ni Eikichi, ganun naman talaga ang lahat ng nakakatanda, hindi ba? Itigil mo na ang pagre-rebelde. Hindi lang ikaw ang nag-iisang bata sa mundo na may problema sa magulang. Kung ayaw mo nang nasa bahay ka lang, pumunta ka sa eskwelahan. Masaya dun. Sinabi ni Miki, masaya sa eskwelahan? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon mo ngayon? Sa palagay ko, hindi. Ang tanga mo talaga. Walang may kailangan sa'yo. Isa ka lang hadlang. Tapos ay natanaw ni Eikichi ang paparating na maraming kalalakihan. Sino yang mga yan? Tanong naman nito. Sinabi ni Miki, nirecruit ko sila sa isang underground site. Sinabi ko sa kanila, babayaran ko sila ng 1,000,000 yen kapag tinalo ka nila. 1,000,000 yen? Gulat na tanong ni Eikichi. Oo, at kailangan na kailangan nila ang 1,000,000 na to. Sagot naman ni Miki. Sinabi ni Eikichi, isang klase ba to ng laro? Mukhang masayang laro ito, hindi ba? Ikaw ang hero at ako naman ang player. Sagot naman ni Miki. Bakit ka naglalaro ng ganitong klaseng laro? Tanong naman ni Eikichi. Dahil naiirita ako sa'yo. Layuan mo ako. Sinabi ni Eikichi. Hindi ko pwedeng gawin yon dahil ako ang iyong guro. Sinabi ni Miki. Huwag kang masyadong pasikat. Puro ka lang din naman salita. Pare-pareho lang kayo. Walang kahit na sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Sugurin siya. Sinabi ni Eikichi, ganun ba? Sa tingin mo, puro salita lang ako? Maganda to. Kung ganun, ipapakita ko sa'yo na hindi ako puro salita. Ako ang kukuha ng 1,000,000 yen na yan. Sumugod si Eikichi, tapos ay dumiretso ito kay Miki at binuhat niya ito. Ano ang ginagawa mo? Tanong naman ni Miki. Kaagad nitong pinindot ang emergency call. Habang tumatakbo, sinabi ni Eikichi, bakit mo sinusubukang harapin ito nang mag-isa mo lang? Kung nalulungkot ka, sabihin mo lang ito kung kanino man. Kaya nga meron kang kaibigan eh. Kaya mayroong eskwelahan para sa pakikipagkaibigan. Hindi lang ito para sa pag-aaral. Sinabi ni Miki, hindi ko magagawang makipagkaibigan. Paano ko naman magagawa yon kung palagi akong lumilipat ng eskwelahan? Sinabi ni Eikichi, kung ganun, pwede mo akong maging kaibigan. Ano? Sagot naman ni Miki. Sinabi ni Eikichi, magmula ngayon, magkaibigan na tayo. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong naman ni Miki. Dagdag pa nito, sa tingin mo ba, makakaligtas ka sa ginawa mo na to? Bakit tayo umaakyat dito? Ilalaglag mo ba ako? Hindi, sagot naman ni Eikichi. Kung ilalaglag kita, kanina ko pa ginawa. Pagdating sa taas, sinabi ni Eikichi, tignan mo, isa ito sa paborito kong lugar. Nakikita mo ba yung mga ilaw na yan? Sa ilalim ng mga ilaw na yan, nandyan lahat ng klase ng tao. Marami din sa kanila ang mapag-isa, kagaya mo. Kapag nalulungkot ako,
Pumupunta ako sa matataas na lugar kagaya nito. Tumitingin ako sa ibaba at sinasabi ko sa sarili ko, hindi ako nag-iisa. Tapos ay ibinalik nito ang 1,000,000 yen. Hindi kayang bawasan ng pera na to ang nararamdaman mo. Kung nalulungkot ka, kausapin mo lang ang iyong ama. Sinabi ni Mickey, huwag kang magsalita na para bang alam mo ang lahat. Kahit nung mamatay ang nanay ko, umalis pa rin siya para magtrabaho. Ganon siya. Ang akala niya, basta binigay niya sa akin to, nagawa niya na ang trabaho niya bilang ama. Ano naman ang dapat kong sabihin sa ganong klaseng tao? Sinabi ni Eikichi, siguro nga, pero kung hindi mo sasabihin sa kanya, hindi niya malalaman. Kaya sabihin mo pa rin sa kanya, kung hindi man ito gumana, sabihin mo pa rin ang tunay mong nararamdaman. Maaaring maibigay ng iyong ama ang sagot na gusto mong marinig. Tapos ay dumating ang mga pulis kasama ang ama ni Mickey. Pagdating sa baba, pangiti pa lang si Mickey. Sinampal na siya ng kanyang ama. At sinabi nito, gaano mo ako kagustong ipahiya? Wala ka nang ginawa kung hindi bigyan ako ng problema. Itigil mo na yan. Hindi na kita kayang kontrolin pa. Ipapasok na lang kita sa isang juvenile training school. Isipin mo naman sana ang posisyon ko kahit kaunti. Sinabi ni Mickey, posisyon mo na naman. Yan na lang palagi ang sinasabi mo. Wala ka ng ibang sinabi kung hindi ang posisyon mo at ang trabaho mo. Ganyan ka lang din nung mamatay ang nanay ko. Nung naghihirap siya, nagtatrabaho ka, imbes na samahan mo siya. Alam kong nalulungkot siya at namatay siya ng malungkot. Pareho lang kaming hadlang sa'yo, hindi ba? Pabigat lang kami sa'yo. Kung ganon, mawawala na lang ako, kagaya ng gusto mong mangyari sa akin. Nangahabulin nito ni Eikichi. Pinigilan siya ng ama ni Mickey at sinabi nito, ganyan naman siya palagi. Masyado siyang makasarili. Sinabi ni Eikichi, naiintindihan mo ba talaga kung bakit patuloy niyang ginagawa ang mga bagay na to? Hindi mo ba alam na dapat ka ring sisihin? Tapos ay umalis na ito. Sinubukan siyang sundan ni Eikichi, subalit hinarang siya ng mga pulis. Sa hindi kalayuan, nanonood si Aisawa kasama si Anko. Sinabi nito, mukhang isa itong malaking tagumpay. Pagkatapos nito sa police station, sinabi ni Eikichi kay Saejima, dalhin mo dito yung matanda. Gusto ko siyang makausap. Hindi pwede, siya ang police chief dito, sagot naman ni Saejima. Sinabi ni Eikichi, wala akong pakialam, basta dalhin mo siya dito. Kasabay nito, habang naglalakad si Mickey, sinalubong siya ng dalawang lalaki at tinaya siyang gumimik ng mga ito. Tapos ay nakilala siya ni Koji. Sinabi nito, hindi ba si Mickey Katsuragi yun? Nakita nila ito habang isinasakay sa van. Sinabi ni Kusano, sumasama siya kung kani-kaninong lalaki lang, tapos ay umalis na ang mga ito. Pagsapit ng umaga sa police station, pinuntahan ni Mr. Yukio si Eikichi para makausap. Sinabi nito, may nakapagsabi sa akin na ikaw ang teacher ni Mickey. Tapos ay nagpakilala si Eikichi. Sinabi ni Mr. Yukio, ano ang nasa isip ng Meishu Academy? Bakit sila tumanggap ng katulad mo? Nag-file ako ng reklamo sa eskwelahan nyo. Sinabi ni Eikichi, mabuti yun para sa'yo. Pero kung may oras ka palang gawin ang bagay na yon, hindi kaya mas may importante kang dapat gawin? Sa tingin mo, tama bang pabayaan mo na lang si Mickey ng mag-isa? Sinabi ni Mr. Yukio, ginagawa ko ang trabaho ko bilang isang magulang at dinidisiplina ko siya para hindi siya maging katulad mo. Sinabi ng sekretary nito, may emergency call po galing sa inyong anak. Sigurado akong kalokohan na naman yan. Sagot naman ni Mr. Yukio, ano bang pinagsasabi mo? Anak mo siya. Sinabi ni Mr. Yukio, may ideya ka ba kung gaano nakalaking problema ang ibinigay sa akin ng anak ko? Wala akong pakialam. Ang pagharap sa problema na gawa ng iyong anak ay trabaho ng isang magulang. Sinabi ni Mr. Yukio, wala nang patutunguhan ang pag-uusap na to. Ililipat ko ng eskwelahan si Mickey. Wala na siyang kinalaman sa'yo magmula ngayon. Sa kabilang banda, hindi ko alam kung may pagpapatuloy mo pa ang trabaho mo bilang isang guro. Tapos ay umalis na ito. Sa director's office naman, kagaya ng dati, nagrereklamo na naman si Uchi Yamada tungkol sa nangyari kay Eikichi. Sinabi ni Sakurai, sigurado ako na meron siyang dahilan. Kagaya ng dati, hindi na naman siya pinakinggan ni Director Sakurai. Nagtiwala pa rin siya kay Eikichi. Sa kabilang banda naman, paglabas ni Eikichi sa police station, kaagad niyang tinawagan si Mickey Katsuragi. Subalit, hindi ito sumasagot. Pagpasok ni Eikichi sa klase, sinabi ni Murai kay Aisawa, hindi ba nasa kulungan siya? Sinabi ni Eikichi, hindi sinasagot ni Mickey ang cellphone niya. May alam ba kayo tungkol dito? Sinabi ni Koji, ano? Kakadating mo lang. Tungkol kay Mickey kagad ang sinasabi mo? Sinabi ni Kusano, sumakay siya sa isang van. Sinabi ni Ishida, nakita namin siya kagabi. Sumama siya sa mga lalaki at sumakay sila sa itim na van. Sinabi ni Yoshikawa, hindi kaya yun yung van na sinasabi ni Mr. Saejima? Napaisip si Eikichi dahil saktong tumawag din ito ng emergency call. Subalit hindi lang ito pinansin ng kanyang ama. Sinabi ni Asusa, ibig bang sabihin nito na kidnap siya? Sinabi ni Tomoko, Aisawa, ano ang gagawin natin? Sinabi ni Aisawa kay Eikichi, hindi kaya masyado ka lang nag-aalala? Kung hindi siya makontak, wala namang bago doon. At kung nakidnap man siya, ano ang gusto mong gawin namin?
Kung meron mang mangyari kay Miki, responsibilidad yun ng mga guro. Dagdag pa nito, kasalanan mo. Kung bakit nangyayari to, hindi ba? Mr. Onizuka, Aizawa, ano bang pinagsasabi mo? Sabat naman ni Asusa. Sinabi ni Eikichi, maaaring nasa panganib ang kaibigan nyo at yan lang ang kaya nyong sabihin. Hindi ko siya kaibigan. Sagot naman ni Aizawa. Sinabi ni Eikichi, so ganun pala yun. Hindi na nakakapagtaka na ayaw niyang makipagkaibigan. Sige, ako na lang ang maghahanap sa kanya. Nangako ako sa kanya na magiging kaibigan niya ako. Miss Asusa, ikaw na muna ang bahala sa klase na to. Umalis na ito para hanapin si Miki. Samantala, hindi naniniwala si Kusano at Koji na nakidnap si Miki. Tapos ay lumabas si Kikuchi sa hindi malamang dahilan. Tinanong siya ni Kansaki kung saan ito pupunta. Subalit hindi ito sumagot. Sinabi nito kay Aizawa, okay ka lang ba sa ganito? Okay saan? Tanong naman ni Aizawa, paano kung nakidnap talaga siya? Sinabi ni Aizawa, kagaya ng dati, nagsisinungaling lang yon. Ganon ka ba kasigurado tungkol doon? Tanong naman ni Kansaki, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Kansaki, ayoko lang maulit yung trahedyang nangyari noon. Sinabi ni Aizawa, kung mangyari man yun, kasalanan yun ng kanyang magulang at ng mga guro. Sila ang nagtulak sa kanya para mangyari yun. Sinabi ni Kansaki, alam kong sasabihin mo yan. Ganyan ka naman talaga. Naghanap si Eikichi kung saan-saan, subalit hindi niya ito makita. Hanggang sa makita niya ang itim na van. Kaagad niya itong sinundan, subalit hindi pala ito ang hinahanap niya. Tinawagan nito si Saejima para kumuha ng impormasyon. Kasabay nito, tinawagan ni Asusa ang ama ni Miki para kumpirmahin kung kalokohan lang ba ang ginawa nitong emergency call. Kinumpirma naman ng ama ni Miki na kalokohan lang yon. Sinabi ni Teshigawara kay Asusa, sapat na yung nagawa mo. Nagawa mo na ang dapat gawin ng isang assistant teacher. Sinabi ni Tetsuo, sigurado ako na kalokohan na naman yon. Subalit, kagaya kay Eikichi, nag-aalala pa rin talaga si Asusa. Maging si Ryuji at ang mga kaibigan nila ay tumulong na sa paghahanap. Sinabi ni Ryuji, kukuha pa ako ng mas maraming tao para makapaghanap sa mas malaking lugar. Sinabi ni Eikichi, maraming salamat Ryuji. Huwag mong alalahanin yun. Trabaho ng isang kaibigan ang tumulong kapag nangangailangan. Sagot naman ni Ryuji. Sa police station naman, sinabi ng sekretary ni Mr. Yukio, tungkol po sa anak nyo, kung sakali man, hindi ho ba dapat nating bigyan ng pansin ang bagay na to? Sinabi ko na sayo, hindi na kailangan yan. Sagot naman ni Mr. Yukio. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa paghahanap si Eikichi, subalit hindi pa rin niya ito makita. Tapos ay dumating si Kikuchi at sinabi nito, sa palagay mo ba, mahahanap mo siya sa kakatakbo mo lang kung saan-saan? Tapos ay pinakita nito ang GPS kung saan naroon si Miki. Si Kikuchi ay isang computer genius, kaya madali itong nakakonekta sa cellphone ni Miki. Ipinakita din nito ang website ng mga manyakis kung saan mapapanood si Miki. Sinabi ni Kikuchi, kailangan mo ng bilisan. Nagpasalamat ito at kaagad nang umalis. Nang matuntun ni Eikichi ang lugar, nakita nito na naghahanda na sila para kunan ng video si Miki. Gumawa ng ingay si Eikichi para madistract ang mga kalaban. Nagulat si Miki nang nasa likuran niya na si Eikichi. Sinabi nito, Teacher Onizuka, bakit ka nandito? Sinabi ko na sayo, kaibigan mo ko. At ang magkaibigan ay nagtutulungan, sagot naman ni Eikichi. Kasabay nito sa police station, ipinakita ng sekretary ni Mr. Yukio ang mga larawan na kuha sa CCTV at ito ang nagpapatunay na nakidnap talaga ang kanyang anak. Pagkatapos ng mga oras na yan, doon tumawag sa emergency call lang yung anak. Sa palagay ko, hindi na tayo pwedeng magsayang ng oras. Ipakalat nyo kagad ang mga tauhan ngayon din. Utos ni Mr. Yukio. Subalit bago pa sila makaalis, napansin ni Mr. Yukio ang paparating na itim na van. Sinabi ng sekretary nito, Chip, ito po yung itim na van. Pagbukas ng pinto, isa-isang lumabas ang mga salarin. Ang sumunod naman ay si Eikichi at si Miki. Sinabi ni Mr. Yukio, Miki, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sinabi nito kay Eikichi, mahusay. Maraming salamat. Sinabi naman ni Eikichi, mahusay mo mukha mo. Kaunting minuto na lang, lalabas na sa buong internet ang hubad niyang katawan. Yun nga ang dahilan, kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Sagot naman ni Mr. Yukio. Wala kang kwentang tao. Sa palagay mo ba? Tapos na ang trabaho mo bilang ama dahil binigyan mo siya ng GPS, hindi mo maririnig ang sigaw ng anak mo mula sa bagay na yon. Kahit palagi siyang nagpapanggap na may peligro, hindi ba trabaho mong paniwalaan siya? May ibang tao na kayang gawin ang trabaho mo bilang ama, pero walang kahit na sino ang pwedeng maging magulang para sa kanya. Ikaw lang ang nag-iisang magulang niya. Tapos ay umalis na ito at isinama niya si Miki. Pansamantala, nanatili muna ito sa tirahan ng magkakaibigan dahil ayaw pa nitong umuwi. Nagulat si Saejima nang makita niya si Miki. Tapos ay kaagad niyang kinausap si Eikichi at may sinabi itong impormasyon tungkol sa ama ni Miki. Sa parehong araw, sinama ni Eikichi si Miki sa isang munting event. Sinabi ni Miki,
ba't mo ko dinala dito? Sabi nila, nandito daw ang tatay mo ngayon. Sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Miki, wala naman na akong masasabi sa kanya. Wala namang ibang mahalaga sa kanya kung hindi ang trabaho niya. Kahit kailan, hindi ko na siya aasahan. Sinabi ni Eikichi, paano kung sinusubukan niya ng magbago? At paano kung na-realize niya na mas mahalaga ang kanyang anak kesa sa kanyang trabaho? Hindi mangyayari yon. Ganun naman siya palagi. Hindi na siya magbabago. Sagot naman ni Miki. Sinabi ni Eikichi, ang laki ng pinagbago ng itsura niya ngayon. Mas bibilugin na siya. Siya yung nasa likuran mo. Sinabi ni Miki, Dad, ikaw ba yan? Na-realize ni Mr. Yukio na mas mahalaga ang kanyang anak kesa sa kanyang trabaho. Kaya nagpa siya ito na bumaba sa pwesto. Nang sa gayon, magkaroon siya ng mas maraming oras para makasama si Miki. At na-realize na din nito kung gaano kalungkot ang kanyang anak. Humingi ito ng pagkakataon para maging mabuting ama. Pinagbigyan at pinatawad naman ito ni Miki. Tangina na itong mga to gusto ko sana suntukan lang bakit merong nakakaiyak? Sa director's office naman, nagrereklamo na naman si Uchi Yamada. Iminumungkahin na naman nito. Natanggalin na si Eikichi, sinabi ni Miss Asusa, pero si Mr. Onizuka ang nagligtas kay Miki Katsuragi at humingi na ng pasensya sa kanya ang kapulisan dahil sa maling pag-aresto. Sinabi ni Uchi Yamada, kahit ano pang sabihin nyo, wala nang ibang dinala dito yan kung hindi gulo, kaya dapat na natin siyang sisantihin kagad. Sinabi ni Sakurai, sa tingin ko, hindi kailangan yan. Isa siyang mahusay na guro dahil nagawa niyang pabalikin sa pag-aaral ang isang pasaway na estudyante. Ngayong araw na to, muli nang pumasok sa eskwelahan si Miki Katsuragi. Masaya si Sakurai at Asusa habang gulat na gulat naman ang dalawa. Si Eikichi naman, muling nagpasalamat kay Kikuchi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mahahanap ni Eikichi si Miki. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Miki si Eikichi at sinabi nito, siguradong marami ang galit sa'yo. Kaya, kailangan mo ng tagabantay at ako na lang ang gagawa nun para sa'yo. Total, magkaibigan naman tayo. Sinabi ni Asusa, kahanga-hanga talaga si Mr. Onizuka. Samantalang ako, wala man lang nagawa. Sa class 2-4 naman, sinabi ni Murai kay Aisawa, hindi ako makapaniwala na nagtagumpay siya kay Miki. Isang tanga at isang madaling lokohin. Sagot naman ni Aisawa, sinabi ni Murai, oras na siguro para ako naman ang kumilos. Tapos ay dumating na si Eikichi kasama si Miki. Sinalubong ito ni Aisawa at sinabi nito, tignan mo nga yung sarili mo, kumakawag ang buntot mo para sa kanya, nakakahiya ka. Sinabi ni Miki, sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin. Sinabi ni Eikichi, ngayong nandito na si Miki, kumpleto na ang class 2-4. Samantala, patagong kinunan ng picture ni Murai si Eikichi. Sinabi ni Kansaki, kapanapanabik ang mga nangyayari. At sumang-ayon naman si Kikuchi. Dagdag pa ni Kansaki, kakaiba rin ang mga ikinikilos mo. Sinabi ni Kikuchi, sa tingin ko, ang mga lalaking katulad niya, ang pinakaayaw ko sa lahat. Sinabi ni Eikichi, kung hindi pa daw kayo nag-like o nag-subscribe, baka naman, dagdag pa nito, kung maaari, ishare nyo na rin yung video. Okay mga bossing, hanggang dito lang po muna ang episode na to. Abang ulit sa next part. Special washout nga pala kay Ryan Lee Crescencio at kay Amancio Fan TV. Sa mga magpapa-washout, comment lang hashtag. Huwag nyo kakalimutan yun hashtag balbas. Tapos name and location. Kung walang hashtag balbas, sorry po, hindi ko mababasa yan. Nasa screen naman yung yung format natin. So, kung may makakasunod, ayun, yun yung masa-shoutout natin. Note, sa latest video po kayo magko-comment palagi kung magpapa-washout kayo. Alam ko, sobrang konti lang nang nakikinig hanggang sa part na to. Kaya ang daming hindi nakakasunod. Okay? Washout kay MJDV from Agono Rizal. More upload pa, waiting lang kami. Shoutout sa'yo, bossing MJDV. At kay Ariel Ambato from Zamboanga, Sibugay. Shoutout sa'yo, bossing Ariel Ambato. At washout din kay Jerome Rosales from Lucena City. Ayan, sila lang po yung mga nakasunod. Kaya sila lang yung na-washout natin. So sana yung iba makasunod na. And see you.